I-update ko nga po pala yung maliit na business sa Pilipinas, yung pinapagawa po natin. Magandang gabi po. Ayan, at welcome po sa ating channel. Ayan, at mag-unboxing po tayo. May kinuha akong order sa 7-Eleven. Nag-order po tayo ng para sa katawan, para sa dito sa sa likod. Kapag kasi nagbubuhat ako, kasi po sa trabaho, lagi po ako nagbubuhat, kaya kailangan natin ito para may magamit tayo. Para kahit magbuhat tayo, safe pa rin tayo. Bubuksan po natin ito, i-unbox po natin. Tapos may binili tayong dito. Ayan, bagong sahod ngayon. Ayan, meron tayo ng KFC para masarap yung pagkain po natin. Ayan. Tingnan po natin, mag-unbox po tayo. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Bali, gabi po dito. Kakawin lang po natin sa trabaho kanina. Dumaretso ako sa 7-Eleven kanina, tapos dinanganan ko po ito. I-unbox po natin kung di ba scam yung pinag-orderan natin. Minsan kasi may mga scam na pinag-orderan sa mga Shopee. Pero siguro hindi naman po siguro scam ito. Saan po natin? Ayun, ito na. Ayan ang kabady. Ito na. Ayun. Ito po yung order natin sa Shopee. Ginawa natin sa 7-Eleven kanina. Ayan. Ito siya mga kabady. Alam nyo ba kung ano po ito? Ayan, large. Sakto po sa atin ito. Ito po ay para sa likod. Pag nagbubuhat tayo ng mga mabibigat sa trabaho, may safety tayo. Ayan. Safety sa ating likod para di mabali po yung likod natin. Yan, tetesting ko po kung kakasya natin. Baling harap nito. Gano'n, ang ganda ng tatak niya. Yan, ito na. Testing po natin kung sakto sa atin. Yun, nag-i-stretch pala siya mga kabady. Yun, sakto. Ito po siya makabagyo. Ayan. Para kabagyo mo ko, kita nyo sasakit dito. Maganda siya. Tapos siguro ng konti. Ayan. Yan po yung hand-order natin para sa trabaho po kahit dito sa dorm mga kabady, pwede nating ito gamitin. Yan. Nakaganyan tayo. Pero kapag natutulog, siguro hindi pwede ito. Kapag nasa dorm ka, tapos kapag nasa trabaho, pwede mong gamitin po ito. Pwede natin gamitin ito mga kabady. Yan. Pwede siya kung saktong-sakto siya. Para kapag yumko, hindi siya hindi po tayo mabalian ng mga buto-buto sa likod. Ayan, yan po yung in-order natin. Yan, suot na natin na ganito. Kaso kakain tayo. Baka lalong umipit yung tiyan natin. Tanggalin muna natin. Suot na lang po natin ito kapag po tayo. Pag nasa trabaho siguro. Yan, may mga siya, parang may bakal-bakal siya sa loob. Yan, maganda po ito. Pampawala rin ng mga bilbil sa katawan. Ganda po ng tatak niya. Yan.
tinignan ko rin po yung mga nag-order dito at gandang-ganda sila sa na-order nila. Kaya napa-order na rin po ako para sa aking katawan. Siyempre, unahin natin yung yung katawan natin para hindi tayo magkasakit lalo. Yan, at kain po tayo. Order po tayo ng KFC dito. Yan. Meron po tayong dito. Nuggets. Ayan, nuggets. Saka yung niya, yung opia. Yung opia ng KFC. At meron tayo pong KFC dito. Yun, chicken. Ayan, may chicken po tayo. Ayan, kain po tayo. Kain. Ito pong kanin, meron din po tayong kanin dito. Napabili na rin ako sa 7-Eleven kung kinuha natin yung order natin. Ayan, sarap po nito. Kain po tayo. Siyempre may cook din po tayo rito. Ayan, kain po, kain. Sabihin muna natin itong binili natin. Ayan, kain po mga kabady. Ayan, salamat sa araw-araw na may pagkain po tayo. Ayan po natin yung nuggets. Pero, ayan, kain po. Namiss po kasi natin yung KFC. Lagi po kasi natin kinakain nung nakaraan. Puro McDo. Ngayon KFC naman. In-order ko po yung yung bago sa KFC. Masarap siya na may halos yung tamis at tanghang. Sobrang hanghang niya. Po kain. Sarap siya mga kabady. Hindi pa rin tayo makakain ng maayos. Dahil sumasakit pa rin yung tutulis na, masakit pa rin siya mga kabady. Nakarang kasi ito ako ng 2 araw nung pag-inom ng gamot. Tapos nung sumasakit pa siya. Nung hindi na ako nag-inom ng gamot, lalo siyang sumakit. Pagkatapos po nun, pumunta ulit ako sa doktor. Sabi ko, masakit pa rin siya. Tapos binigyan na naman po ako ng mga bagong gamot. Yun, uminom na naman po ako ng gamot. Medyo pawala na naman siya. Wala na kapag hindi po ako kapag umiinom po ako ng gamot, medyo nawawala yung yung sakit. Pero kapag wala namang gamot, bumabalik yung sakit niya. Hindi po alam kung anong nangyari dito. Siguro sa pagkain o pagtulog o pagnanga. Ganun po siguro yung nangyari dito. May mga ugat na mga namaga. Kaya kailangan gamutin ng doktor. Pero ngayon mga kabady, parang mas ko na yung gamot ngayon. Mas okay na yung gamot. Parang pawala na siya talaga. 1 week kasi, sabi ko 2 weeks na, hindi pa rin gumagaling. Kaya bumalik po tayo ulit sa doktor. O kaya sa lamig kasi malamig po dito. Kasi kapag lumalabas tayo, malamig. Kaya ngayon, wala muna tayong vlog sa labas. Dahil sobrang lamig kaya tapos iniwasan ko pa yung nito.
Tapos iniwasan ko po yung sakit kasi kapag malamig, parang kumikirot din siya. Kailangan po natin lang magpahinga. Masarap po yung bagong ano ng KFC, manok. Yung tamis siya na hanghang. Wala siyang ano. Ayun. Ayan, may drinks tayo ng KFC. Cook. Yan, madalang lang naman tayo mag-cook. Ayun lang, matagal-tagal na rin tayo hindi nag-cook. Pwede naman tayo mag-cook basta ano, hindi lagi. Iniwasan ko rin po yung cook mga kabady dahil may acid din po tayo kapag nasobrahan tayo ng mga soft drinks. Lalo nag-acid yung katawan natin. Ginagawa ko po, tubig lang, mga prutas na ano, mga drinks, mga ganun lang po. Pero mga soft drinks, yan, matagal bago tayo minom yan. Kain lang tayo, konti-konti lang, hindi saramihan. Kain lang tayo kapag may mga ano tayo, mga kumare, mga camping, mga ganyan, nainom tayo ng Coke. Pero kung lagi-lagi, hindi po. Iwasan din po natin yan. Ay mga kabady, update ko nga po pala yung tindahan, yung tindahan na pinapagawa natin, yung maliit na business sa Pilipinas, yung pinapagawa po natin. Ayun po, nagpagawa po ako ng lagay ng bigasan. Tatlong box yung lagayan talaga ng bigas para kung mga tigtingi. Yan, yun po yung pinagawa natin para may lagayan yung bigas natin. At magbebenta rin po tayo ng isang sako na bigas. Iba din po yung tingi na bigas. Tapos ngayon, ginagawa ngayon, in-install na po yung kuryente sa pinapagawa po natin na tindahan. Napa-install ko na po ng kuryente at meron na rin po siyang yung Farlings, yung pinakaano ng tindahan. Yan, para maganda tingnan siya. May screen siya. Yan po yung pinapagawa ko ngayon mga kabady.
pwede na magbenta si Mrs. Basta kailangan ng mga tao doon na malapit sa amin. Hindi lang naman yung mga dumadaan po doon sa amin. Kasi po daanan po yun. Susunod pagbenta na po tayo. Konting dagdag income. Pwede yung asawa yung doon, maghahawak. Ang asawa kasi sanay naman siya sa mga bebenta, mga tindahan, kasi dati nung mga pa siya, dalaga pa siya, katrabaho sa mga grocery ng mga bilihan ng mga tulad ng mga Pure Gold, mga ganyan po. Kaya sanay po siya magbenta. At sigurado kong papatok yung tindahan natin basta maraming bumibili. Tapos kapag umaga, bibenta siya ng mga gulay, mga isda. Tapos kapag naman, hapon, mga merienda, mga ganyan po yung niya. Mga sinasabi niya po sa akin. May benta doon siya ng mga ganyan. Maglalagay din po kami ng bakery. Kasi doon sa amin, malalayo, nasa bayan pa yung mga bilihan ng mga tinapay. Kaya maglalagay din po kami nun. Basta kung anong mga kailangan ng tao doon, yun po yung lalagay natin. Siguro mga tangke, yung mga sa panluto, tangke, gas, mga gasoline. Gas sa lutuan, ayan magbenta rin po tayo nun. Pero kapag maganda po yung kita ng tindahan natin, baka tutulungan ko na lang po si Mrs. Pag okay naman po yung kita niya doon, tutulungan ko na lang si Mrs. doon sa Pinas. Kami ng dalawa yung mag-hahawak nun para may katulong siya. Mahirap kasi kapag mag-isa lang siya. Siyempre, mga buhat-buhat, yung mga soft drinks, kung tig-isang case yung bibili nila, kailangan niya pang buhatin. Kung mag-isa lang siya doon, kailangan may kasama siya. Kapag nakaipon na tayo ng konti, pwede na tayong umuwi na. Basta kumikita na po yung tindahan natin na pinapatayo pa po natin. Marami naman po dumadaan doon. At yung mga tindahan po kasi doon, malayo, malalayo na nagbebenta ng mga tindahan doon. Halos pumupunta lang sa palengke pa. Kaya siguradong papatok po yung tindahan na pinapagawa po namin ni Mrs. Basta kung ano po yung maisip namin. Kaya po mga kabady, ano po yung suggest nyo sa tindahan na pinapatayo namin? Ano yung magandang ibenta, mga business, tulad ng mga kailangan ng mga tao, mga pang-araw-araw na ginagamit ng mga tao.
Sarap yung manok na ubos natin. Tapos gawa daw siya merienda yung misis. Yung misis ko po kasi magaling din gumawa ng mga merienda. Kaya siguradong kikita siya doon. Marami siya maiisip na ibenta. Tapos yung rep namin, lalagyan niya lang daw po sa tindaan. Para yun na lang yung gamitin. Sarap. Sug po tayo. Ano pa tayo dito? Ayun mga buddy, inom po tayo ng gamot. Po yung gamot natin. Ito nag-iba po yung gamot na ibinigay ng doktor. Yan, para siguro mas ano to, mas malakas. Mas malakas makapagpagaling. 4 na piraso na kaagad yung gamot dito. Mahirap po kasi kapag inayaan mo lang, wala kang pa-check up, inayaan mo lang, baka lalong lumala. O kasi kapag pinipindot ko siya, may ano siya, masakit siya. Dito naman sa kabila, wala naman. Dito kapag pinipindot ko siya, ito, may nararamdaman ako na sakit. Parang ugat. Parang ugat po siya na namamaga. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Bigla na lang pagising ko, gano'n na lang po. Sumakit na po, hindi na po yung pagngangako. Kalaating ano lang, piraso ng daliri. Hindi na po tayo makanganumayas. Pero ngayon na okay na po. Dahil sa umiinom na po tayo ng mga gamot. Sana patuloy na po yung paggaling para maging maayos na. Okay na. Okay na po yung ating pagnganga at kapag kumakain po tayo. Ayun mga kabady, maraming salamat po. At salamat po ulit sa mga patuloy po na nanonood po sa amin sa mga vlog po namin dito sa bansang Taiwan. Ayan, at mag-ingat po kayo palagi. Sa sunod po, siguro mga fishing na naman po tayo kasama yung mga kaibigan po natin dito. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you.